Inaasikaso na po ng Department of Foreign Affairs ang mga papeles para maiuwi sa bansa ang mahigit 100 Pilipino mula sa mga scam hub sa Myanmar. Nakatutok si JP Soriano. Isa si Mirna sa mga Pilipinong nagtrabaho sa crypto farm scam facility sa Myanmar na nakaranas ng pananakit mula sa mga employer, lalo na raw kapag hindi nila naaabot ang kota sa pangi-scam. Kabilang siya sa mahigit 100 Pilipinong nakatakas o nasagip ng mga otoridad mula sa mga scam hubs at ilang linggo nang nananatili sa consolidated facility sa Myanmar. Nasa Thailand ngayon ang mga opisyal ng Office of Migration Affairs ng Department of Foreign Affairs kasama ang mga taga-Philippine Embassy sa Bangkok para asikasuhin ang requirements ng mga Pilipino bago makatawid mula Myanmar papuntang Thailand. We are hoping next week, on Monday and Tuesday, to get over 150 home. Yung areas kung saan yung mga scamming centers are not controlled by the official government, the State Administrative Council of Myanmar. They're operated or they're controlled by rebel groups. So there's actually a need for the rebel groups to be of assistance, ironically. So ang ginagawa yung rebel groups are the ones who have custody over all these thousands of foreign workers. Kung mailigtas man, hindi pa rin daw ganun kadaling mailipat ang mga Pinoy mula Myanmar pa Thailand. There are thousands of them. And Thailand can only accommodate a few hundred every day. It's not abnormal. Ganun din yung sa Gaza. Hindi pwedeng basta tawid. Pag tawid, i-verify pa one by one yung papers sila. Pag nasa Thailand na, kailangan daw makaalis sa Bangkok sa loob ng 24 oras alinsunod sa Thai rules. Ayon sa DFA, may ilan pang Pilipino ang nasa poder pa rin ng mga illegal na crypto scam hubs. Kabilang na ang inilapit sa GMA Integrated News ng kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Tuloy ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa mga otoridad sa Myanmar para masagip sila. Paulit-ulit na paalala ng DFA at DMW maging mapanuri sa mga inaalok na trabaho, lalo na sa mga bansang hindi kailangan ng visa ng mga Pilipino para makapasok. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Huli sa Zambales ang mga banyagang nagpanggap umanong nag-ooperate ng lehitimong negosyo pero posibleng sangkot sa pang-espiya at pagdukot na may kinalaman sa pogo. Nakatutok si John Consulta. Sa bisa ng warrant of arrest, sinalakay ng composite team mula AFP, NBI at Subic Bay Metropolitan Authority Police ang isang island resort kung nasaan ang mga sinasabing sangkot sa posibleng espionage at umunoy kidnapping na may kaugnayan sa pogo sa Subic Bay Freeport. Inaresto ang isang Chinese national dahil sa paglabag umano sa Republic Act 8799 o ang Security Segregation Code at Cybercrime Prevention Act. Huli rin ang 4 pang kapwa niya Chinese, isang Cambodian at 2 Pilipino. Nakuha ng raiding team ang isang kalibre 9mm na baril, 16 na basyo, mga laptop at cellphone. Hawak na ng NBI ang mga inaresto na sinisikap naming makuna ng pahayag. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of National Defense na nagpanggap ang foreign nationals na nag-ooperate ng lehitimong negosyo gamit ang naturang resort. Ang kanilang mga aktibidad, maaring bahagi ng mas malalaking criminal network operation na malaking banta sa seguridad ng bansa. Umaasa raw ang DND na makipagtulungan sa mga kinaukulang ahensya kabilang ang SBMA sa posibilidad na ideklara ang island resort kasama ang kalapit na Chiquita Island bilang mga military reservation. Dahil may tuturing daw na strategic vantage point ang island resort na may malinong na view ng mga pangunahing sea lane sa West Philippine Sea kabilang ang Bajo de Masinloc. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Viral ang video ng pamumudbod ng pera ng isang lokal na opisyal mula sa Negros Oriental. Bagamat napanood na ng COMELEC, wala pa umano silang maisampang kaso para rito. Kung bakit? Sa pagtutok ni JP Soriano. Viral sa Facebook ang video na ito kung saan makikita ang pagpapaulan umano ng pera sa mga nagsisidalo sa isang pagtitipon.
Walang detalye kung kailan ito naganap, pero kita sa video na isang lokal na opisyal mula sa Negros Oriental ang nagpamudmod ng pera. Mayroon ng hindi bababa sa 400,000 views ang video. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may napanood na rin daw na video ng pamimigay ng pera ng isang local aspirant. Pero hindi muna niya tinukoy kung sino ito. Alam namin ang pangalan niya, nakita namin ang video. Kaya lang, dahil nga sa desisyon ng Korte Suprema sa Piñera versus COMELEC at yung mismong provision ng Republic Act 9369, yung Automation Law, Section 14, sa kasalukuyan, wala pa po kaming maipa-file na kaso sa kanya. Ang Piñera Doctrine na tinutukoy ng COMELEC ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing maituturing na lamang na kandidato ang isang aspirant kapag pumasok na ang campaign period. Para sa local candidates, sa susunod na Biyernes, March 28 pa ang simula ng campaign period. Reaksyon naman ng COMELEC sa pamumudmod ng pera ng mga kandidato. We strongly condemn that. We condemn itong mga ganitong klase na pagpapakita ng karangyaan o pagpapakita na parang minamaliit ang ating mga kababayan, lalo pa na mga mahihirap yung po mga uma-attend ng ating po mga rallies. Hinimok din ng COMELEC ang publiko na magsampa ng kaso sa COMELEC kapag may nasaksihang ganito. May mga libreng abogado naman daw na pwedeng tumulong sa inyo. Pagkakataon din daw ito na maidulog muli sa Korte Suprema ang usapi at maamyendahan ang batas. Isa sa mga naisana ng COMELEC, maisabatas na sa filing pa lang ng Certificate of Candidacy. Itinuturing na ang filer bilang isang kandidato. It's very clear that when it comes to the law that says there's no campaign unless you're already a candidate, that needs revisiting by our members of Congress. Kaugnay pa rin sa eleksyon, ngayong araw naman ang simula ng pag-e-enroll ng mga Pinoy voters abroad na lalahok sa online voting. Panawagan ng COMELEC sa mga Pilipino, paalalahanan ang mga kaanak nila abroad kaugnay sa enrollment. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod mga trending na balita. To the moon and back, ang galak ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Nang matagumpay na nakabalik sa Earth ang dalawang astronaut na na-stuck o na-stranded sa International Space Station ng mahigit 9 na buwan. Time and you're beginning to see that plasma trail as Sa live stream na ito ng NASA noong March 18, sinubaybayan ang matagumpay na splashdown o water landing ng SpaceX Dragon capsule sa dagat sa klop ng Tallahassee, Florida. Ang naturang capsule nagmula pa sa ISS o International Space Station. Lulan ito ng 4 na katao. Ang NASA astronaut na si Nick Hague, Roscosmos cosmonaut na si Alexander Gobunov, at ang dalawang NASA astronauts na kanilang sinundo, sina Barry Wilmore at Sunita Williams, may 9 na buwang na stranded sa ISS. Noong June 5, 2024, lulan ng Boeing CST-100 Starliner. Ipinadala sa ISS sina Wilmore at Williams para sa isang test flight mission. Pero ang dapat sana'y 8 araw lang nilang misyon, inabot ng 9 na buwan. Nang ang spacecraft na sasakyan dapat nila pauwi, On issues like we've had, there's some changes that need to be made. nagkaaberya. Ang pag-uwi ng dalawa agad naman daw na kinasa. September 2024, Welcome to the International Space Station. dumating sa ISS sina Hague at Korbunov, lula ng SpaceX Crew Dragon capsule para sunduin sina Wilmore at Williams. Pero hindi pa sila agad nakabalik hanggat hindi pa dumarating ang ISS crew na papalit sa kanila doon. And here they come. Hanggang nitong nakaraang linggo lang, nilaunch mula Kennedy Space Center ang Crew 10 mission sa kayang ISS replacement crew. Onishi, the first Crew 10 Nang makarating sa ISS ang replacement crew, Crew 9 crew strapped into their seats. tsaka pa lang nakabiyahe pa uwi sina Wilmore at Williams. At matapos ang may 9 na buwan sa kalawakan at 17 hours na biyahe pa uwi, patagumpay nga silang naibalik sa ating planeta. Pero tiyak ang ilan sa inyo nagtaka, paano nga ba nakasurvive ang mga stranded na astronaut sa kalawakan? Kahit na na-extend man ang kanilang pamamalagi sa ISS,
Tuloy ang buhay para kina Sunita Williams at Barry Wilmore. Meron silang sinusunod na routine. Sila nag-exercise, nagtatrabaho pa rin, at nakapagpapahinga. May mga misyon ding pinadala para suplayan sila ng pagkain, tubig at oxygen. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang. #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mahigit 100 dayuhan ang naaresto ng PAOK sa isang special BPO na nagseserbisyo umano sa isang illegal gambling site. Nakatutok si Salima Refran. Nagsisilbi ng warrant of arrest ang mga otoridad sa kumpanyang ito sa 21st floor ng isang kilalang gusali sa Makati Business District na makitang maraming dayuhan. Lumabas sa special class BPO pero nang i-check sa PAGCOR, wala itong lisensya. At nang suriin ang kanilang mga computer at gadget, nakitang back-end support ang kumpanya ng isang illegal gambling site. Nandoon yung isang online gaming platform na pinagbabawal na sa ibang bansa. Iba't ibang bansa ang niloloko nito. Nakitaan din ito ng mga OTP generator, international ATMs at text blasters, kaya iniimbestigahan kung sangkot rin sa scamming ang umano'y pogo. Nabahala lalo ang PAOK dahil nasa parehong gusali rin ang 8 embassy at consular offices ng ibang bansa. Kami ay makikipagbigay ugnayan sa Department of Foreign Affairs para lang mabigyan ng DFA ng karampatang paalala yung mga embahada na kung ano man baka mamaya meron silang nakompromiso na mga installations o nakompromiso na mga information, data, because these are cyber criminals. 135 dayuhan ang naaresto na karamihay Chinese. 53 naman ang kinustudiyang Pinoy kasama na ang subject ng warrant para sa robbery. 3 dayuhang big boss ang i-inquest para sa reklamong qualified human trafficking, kabilang ang 2 dating Chinese na citizen na ng St. Kitts and Nevis. Originally Chinese. Pero yung kanilang Chinese nationality, they've given that up. Ngayon, Kittian na sila from St. Kitts. Alam naman natin, red flag din po yun. Nabibili yung citizenship ng St. Kitts. At sino mga bumibili nito ng mga nakaraang taon na nakikita natin? Wang Ziyang. Di ba? Si Wang Ziyang, siya po yung business partner ni Alice Leal Guo Waping, na merong multiple passports. Ihaharap rin ng mga dayuhan sa immigration inquest para sa violations ng kanilang conditions of stay. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. 5 programa ng GMA Network ang shortlisted sa 2025 New York Festival's TV and Film Awards. Shortlisted sa news program, newscast category, ang 24 oras special coverage ng epekto ng superbagyong Karina at Habagat noong July 2024. Muli ring na-shortlist ang 2024 World Gold Medal winner na The Atom Araulio Specials para naman sa Pogo Land sa kategoryang Documentary National Affairs. Pasok din sa NYF 2025 shortlist ang Kapuso Mo Jessica Soho episode na Minahan sa Homonhon Island para sa kategoryang Documentary Environment and Ecology. Para sa documentary, investigative journalism category, shortlisted ang Lost Sabongeros ng GMA Public Affairs. Para sa kategoryang films, feature films, na shortlist ang multi-awarded na pelikula ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Firefly. I-anunsyo mga magwawagi sa iba't ibang kategorya sa isang virtual event sa May 22, 2025. Samantala mga kapuso, kapapasok lamang na balita, idineklarang holiday ng palasyo ang April 1. Bilang paggunita po yan sa Idil Fitr o Feast of Ramadan ng mga kapatid nating Muslim. Makulay, matatag at makinang. Yan ang naging simbolo ng 75th Thanksgiving Party ng GMA Network. Hindi nagpahuli sa celebration ang Kapuso stars, personalities at executives in their best denim and diamonds look para sa party. Makichika kay Aubrey Carampel. Denim with a touch of bling.
Talaga namang fit for GMA's Diamond Anniversary ang fits ng mga dumalo sa 75th year Thanksgiving party ng GMA Network for the advertisers. Very suave, sina Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes and Alden Richards in their twinning denim looks. Si Barbie Forteza, may peg naman daw ang mini denim dress. My outfit inspiration is Sabrina Carpenter with a touch of Britney Spears ng konti. Ganyan. Stylish din ang OOTDs nina Julian San Jose at Raver Cruz, Sofia Pablo and Alan Ansay, Derek Monasterio and El Villanueva, at Gabby Garcia at Khalil Ramos. These are pieces from Japan, actually. So yeah, I'm a denim guy. I paired my denim tube top with flared pants para fashion pa din. Pati na sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. I'm just very excited lang din na makiselebrate. Another milestone para sa GMA and Sparkle. On point din ang outfits ni na Lolong star Ruru Madrid at Bianca Umali na nagpasalamat sa advertisers ng GMA. We are always very grateful kasi blessing sila sa amin, sa buong network. Present din sina Kapuso Drama King Dennis Trillo at Ultimate Star Jeneline Mercado. Yeah. Na makita lahat ng mga pinagkakautangan namin ng loob. Bihira mangyari, syempre makilala yung mga advertisers. Sobrang Latina naman ang Sparkle Stars na sina Sanya Lopez, Andrea Torres, Glyza De Castro, Jillian Ward, Faith De Silva, at Jean Garcia. Very dapper in denim coords si Sparkle and South Korean actor Kim Jisoo. Dumalo rin si Kapuso comedy genius Michael V. and Ronnie Henares ng Pipito Manaloto. We're honored to be here. To be considered the Kapuso para sa amin. Ako, palaging honor sa akin yun. Full force rin ang Kapuso executives sa pangunguna ni GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and CFO Felipe S. Yalong, Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag, mga Senior Vice President na sina Attorney Annette Gozon Valdez, Reggie Bautista, Oliver Victor B. Amoroso, Nessa Valdelion, at iba pang GMA officers. We are profoundly grateful to have built relationships and partnerships which have enabled us to continue to grow and fulfill our unwavering commitment to serve by providing quality content to entertain, inform, and enrich the lives of the Filipinos wherever they may. On behalf of the officers and staff of GMA Network, thank you for joining us in Denim Diamond Thanksgiving Party. We invited folks, talents of GMA, alongside our trade who supports us. Nakisaya rin ang GMA Integrated News anchors na sina Mel Chanco, Vicky Morales, Emil Somangil, Pia Arcangel, Ivan Mayrina, Connie Sison, Rafi Tima at Atom Araulio. Public affairs personalities na sina Jessica Soho at Arnold Clavio pati na si Howie Severino. At GMA Integrated News reporters at mga personalidad mula DZBB at Barangay LS 97.1. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Pahabol na tsikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. A sweet win deserves the sweetest kiss. Yan ay reward ni Gabby Garcia sa boyfriend na si Khalil Ramos. Kasunod ng kanyang win sa Best Actor sa Cine Panalo Awards Night para sa pelikulang Ocean's Day. Grateful si Khalil sa award at sa love and support ng kanyang girlfriend. Daddy mode on naman si Kapuso star Tom Rodriguez. Sa kanyang IG story, shinare ni Tom ang sweet moment kasamang anak na si Baby Corbin with the caption na #grateful. Mga kapuso, tonight is the night para malaman kung happy ending ang love story ni Tata and Francis. Kaya abangan po ninyo ang finale ng My Ilonggo Girl. Mamaya na po yan. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Ara San Agustin, Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thank you, Ara. Salamat sa iyo, Ara. Thanks, Ara.
At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.